Inihayag ni Ombudsman Boying Rimulya na umakyat na sa mahigit 200 ang iniimbestigahan nilang reklamo kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Si Margot Gonzalez magbabalita. Ginanap ang Southeast Asian Ombudsman Forum o Sea of Full Members meeting sa pangunguna ng Office of the Ombudsman para sa taong 2025-2026. Wala sa naturang pagtitipon si Ombudsman Boying Rimulya na tumatayong chairman ng forum. Ito ay dahil sa pagharap nito sa United Nations para sa isang global conference. Sa kanyang ipinadalang video message, sinabi ni Rimulya na nasa frontline ngayon ang Office of the Ombudsman sa investigasyon sa mga mabibigat ni isyu ng public accountability. Kasunod ito ng mga nabulgar na ghost at substandard flood control projects. Ibinida ng opisyal na noong taong 2025 pa lamang nasa 134 na reklamo na ang dumaan sa fact-finding investigation, kung saan 36 sa mga ito ang umakyat sa preliminary investigation. Ngayong taong 2026 naman, umabot na anyo sa 200 at siyam ang mga reklamong kanilang iniimbestigahan, kung saan 4 nagkaso rito ang formal nang naihain sa iba't ibang korte. Sa kabila nito, aminado si Rimulya na kailangan pa nilang mapalakas ang tiwala ng publiko sa kanilang mga ginagawang investigasyon. But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as CEOF would matter. Sinabi rin ng Ombudsman na ang kanyang pagtungo sa UN ay naglalayong mas mapalakas pa ang anti-corruption drive ng Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang bansa. My absence is due to equally urgent international commitments in advancing our common anti-corruption agenda. I have been invited by the United Nations Department of Economic and Social Affairs, the International Development Law Organization, and the Permanent Mission of Italy to the UN to speak at the 7th Global Conference on Sustainable Development. Goal 16 at the UN headquarters in New York. Immediately thereafter, I will proceed to Washington, D.C. to meet with counterparts and partners on matters equally important to strengthening international cooperation, institutional development, and the global fight against corruption. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan ng kanyang administrasyon laban sa katiwalian. Ginawa niya ang pahayag sa gitna ng joint press conference kasama ang German President sa Malacanang. May pahayag din si BBM sa posibilidad na military cooperation ng dalawang bansa. Si Creseline Catarong magbabalita. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ng Malacanang nitong Martes, Hunyo 16. Sa isang joint press conference kasama si President Steinmeier, muling pinagtibay ni Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng kanyang administrasyon laban sa katiwalian. Inilarawan niya ito bilang isang malalim na mapanirang impluwensya na nagpapahina sa mga institusyon. At tumahadlang sa kakayahan ng pamahalaan na may hatid ang mahalagang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Sinabi ni Marcos na nananatiling isa sa pinakamalalaking suliraning kinakaharap ng kanyang administrasyon ang katiwalian at patuloy itong sentro ng mga talakayan at reforma ng pamahalaan. Every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as this completely changes the way government can work. Dagdag niya, nililimitahan nito ang kakayahan ng pamahalaan hanggang sa punto na hindi nito maibigay ang maraming serbisyong kinakailangan ng mamamayan. Binigyang diin ng Pangulo na kinakailangan ang matitibay at kung minsan ay mahihirap na reforma upang mabuwag ang mga abusadong sistema at maibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ayon pa sa Pangulo, layunin ng kampanya laban sa katiwalian na hindi lamang pigilan ang mga irregularidad, kundi alamin din kung paano nabuo ang mga kahinaan sa sistema para hindi na ito maulit. That's we have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution
to the Filipino people. Because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people. Muli ring iginiit ng Pangulo na mahalagang palakasin ang transparency, accountability at mabuting pamamahala. Samantala, bukas ang Pilipinas sa posibilidad ng isang Visiting Forces Agreement o VFA sa Germany. Ito ay isang military cooperation sa pagitan ng mga bansa na pinahihintulutan ang defense forces ng parehong panig na manatili sa bawat teritoryo. Well, why not? We probably in reality we're still a long way off of that. Perhaps when the time comes, certainly that would be something that the Philippines will be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. Sinabi ng Pangulo na bagamat wala pang agarang plano para sa isang VFA sa Germany, handa raw ang Pilipinas na pag-aralan at tanggapin ang anumang kasunduan kapag napagpasyahan ito ng dalawang bansa. With the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News. Iginiit ni Attorney Virgilio Garcia, retired General ng Reserve Force, na legal ang pagpapatawag ng Pangulo ng isang special session ng Senado. Gayunman, sinabi niyang maaaring magkaroon ng usapin sa konstitusyon kung ito ay magmumukhang pakikialam ng ekutibo sa kapangyarihan ng legislatura. Narito ang balita. Ayon kay Attorney Virgilio Garcia, malinaw na pinahihintulutan ng batas ang Pangulo na magpataw ng special session upang matalakay ang mga prioridad ng panukalang nais itong maaksyonan at maisabata sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon anya, may mga nakikitang elemento ng political maneuvering na maaaring magbigay ng impresyon ng paglabag sa prinsipyo ng separation of powers sa pagitan ng ehekutibo at legislatura. Well, number one, yung pagtawag, legal yun dahil pwede talagang magpatawag ng special session na ang Pangulo ng Pilipinas para to tackle yung mga priority measures na gusto niyang matackle ng Senado para ma-action agad at maging batas. No? Ipinaliwanag din ni Attorney Garcia na kung magkakaroon ng quorum ang Senado, maaari nilang talakayin ang kanilang organisasyon at liderato dahil kasalukuyang hati sa 12-12 ang bilang ng mga senador. Anya, may kapangyarihan ang Senado na ayusin ang sarili nitong liderato upang magkaroon muli ng malinaw na mayorya. Dagdag pa niya, ang usapin kung maaari bang talakayin ang ibang bagay bukod sa layuning itinakda sa special session ay posibleng maging paksa ng pagkwestiyon dahil ang naturang sesyon ay ipinatawag para sa isang tiyak at partikular na layunin. Yung kasing special session, ito yung pinatawag lamang ng Pangulo para for a very specific purpose. And if you will look at it, going along that line, yung very specific purpose, pwedeng maging question yung pwede ka bang magtalakay ng ibang bagay. Sa kabila ng pagiging legal na pagpapatawag ng special session, nananatiling mahalagang usapin ang hangganan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Para kay Attorney Garcia, ang anumang hakbang na lalampas sa itinakdang layunin ng special session ay maaring masuri at questionin sa ilalim ng mga probisyon ng konstitusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News.